Napakain namin ni Daniel ng mga balat ng manok ng alaga namin na snapping turtle. Ayan, kaya madali siya lumaki. Hindi kumakain siya ng mga balat ng manok saka mga laman. Nakita mo na ito. Hindi nakikita dyan. Ano, salamin na. Kita mo naman salamin na. Upo ka, kita mo salamin. Hindi makikita at mataas. Hindi na lang salamin, kita mo naman. Ito yung natitira pa na kaunti. Natitira pang kaunti ng mga balat ng manok. Okay naman natin dito sa mga monster fish natin dito sa aquarium. Pagka mga master fish, mga karne talaga kinakain yan, tsaka mga buhay na isda or mga live worms, yung mga malalaking bulate o earthworm. Minsan nangunguha ako sa mga kanal ng mga bulate na malalaki or sa mga matatabang lupa. Yun yung pinapakain ko sa kanila. Matako sila sa mga karne, itong mga isda na to, kahit yung mga red tail, mga red pako, at itong snakehead nga natin. Ayan, medyo malaki na rin. So kanina medyo malabo tong aquarium natin. Ginawa ko ay niliha ko na kasi sobrang tigas na ng mga natuto yung tubig. May guhit na siya sa aquarium. At itong aquarium na to ay luma, dating kiniskis ng pinanggalingan ng may-ari. Parang kiniskis ng steel wool siguro or Scotch Brite, which is hindi dapat na ginagawa sa mga aquarium. Dapat talaga dito mga tela lang hanggat maaari, at wag hayaan na natutuyo yung tubig kasi bumabakat, nagkakaroon ng guhit yung aquarium pagka yung tubig ay matagal na natutuyo. Yan. Kaya kanina inisis ko ng sandpaper na 400, pero dapat mga 1,000 lang, kaso medyo malalalim talaga yung guhit niya dito sa aquarium. Talagang kitang-kita yung gas-gas, kaya kailangan natin talaga na gamitan ng sandpaper o papel diliha. So yan lang mga kateknik yung aking mga alaga ng mga monster fish dito sa bahay. Medyo malalaki na rin. Yung isang pako, hindi ko malaman kung saan napunta kasi 5 to eh. Itong red pako na to eh. Hindi ko alam kung saan napunta. Baka namatay na rin dito at kinain na rin nila.
ito mga monster fish para mga ano talaga to, mga cannibal din to kumbaga sa tao, kumakain din ng mga kapwa isda kapag lalo na pagka namamatay mga kasama nila sa aquarium. So yun ang kanilang nature, medyo malulupit kahit sa mga kapwa isda. So no, isang araw nakabili naman ako ng 3 maliliit na pako. Nandito pa sa maliit na lalagyan. Yung maliliit na red pako, dito ko lang muna nilagay. So ito namang red pako, hindi na masailan kahit wala oxygen. Basta medyo malaki yung lalagyan. Yan, meron dyan mga red pako sa lalagyan na to, 3. Mga nakatago siguro sa ano iba. Sa bato, yung isa. So ito, mga susunod na mga buwan pa, lalo kung ito ay bubombahin ko sa pagkain, mas mabilis yung laki nila. Ito nga medyo control pa to sa pagkain mga kateknik, kaya hindi sila masyadong lumalaki ng sobrang laki. Ito ang aking mga monster fish. Dahil kung sila naman ay papakain natin araw-araw, medyo talagang magastos din, lalo na kung mga feeders ang ipapakain natin na nagkakahalaga ng 2 hanggang 3 piso ang isang piraso ng feeders. Sa Manila 2 piso lang sa Cartimar, pero dito sa amin naglalaro talaga sa 2 piso, 3. Hi guys, to all who are not yet subscribed to my YouTube channel, please subscribe and don't forget to like and share my videos. And thank you sa mga kateknik sa aking first 1,000 subscribers sa YouTube. Maraming salamat sa inyo lahat and God bless mga kateknik.